So magpapakain nga tayo ng crayfish. Ayan na, kalilikot na. Medyo malalaki na rin. Kaso hindi maiwasan talaga sa mga ganito, sa mga craylings natin na may mamatay. So ilan na rin yung nakita nating namatay. Ito, nag-molt na kagad oh. Kabatang nag-molt to. Ito, may kasama pa siyang nag-molt na crayfish or craylings. Ayun yung mga anak ko. Kabilis mag-molt nga naman oh. Ayun, kaka-molt lang nito. Ayun yung pinaghunusan niya. Ayan oh. Ayan oh. Tapos ito pa isa. Ayan oh. Hindi ko alam kung nasan yung nag-molt dyan. So kabilis nga nila lumaki ano. Napakaluwang pa nung kulungan nga. Or yung lalagyanan nila. So ayan oh. Sa gabi sila active kaya sa gabi tayo nag-video. So lalagyan lang natin ng konti pagkain. Kasi mahina pa naman kumain yung mga ganyan. Lalo na nag-molt yung iba. Nakakatuwa. So pagka dinamihan kasi natin yung pagkain na nilagay dyan, babaho yung lagayan nga. So magiging lason sa tubig. May chance na mamatay yung mga craylings natin or crayfish. Kaya pag naglagay tayo, saktong-sakto lang para sa ngayong gabi. May sumobra mang konti, mga ilang buti lang ano. So hindi tayo pwedeng magpasobra ng masyado marami. Dahil magiging lason sa tubig yun. Kasi hindi naman araw-araw or linggo-linggo tayo magpalit. So ang pagpapalit nga namin ng tubig, ang ginagawa dyan, binabawasan yan. Tapos pag nabawasan na, sasalinan. Hindi automatic na pagka pinalitan natin tanggal lahat ng tubig. Bato lang ang may iwanan sa crayfish, tos ba sasalinan ng bago. So ang ginagawa natin, kunwari tatanggalin natin yung kalahati ng tubig na yan. Pasensya na, may hawak akong ng pagkain. Pakakain natin yung mga adult nating crayfish. So halimbawa yan, ganyan karami tubig, kalahati lang yung gagawin nga natin na tatanggalin. Tapos dadagdagan ulit natin ng kalahati. So hindi automatic na pag nagtanggal tayo ng tubig linis. Iwas stress sa crayfish. So tulad na to, na-testing na kasi namin yun dito sa mga adult na crayfish namin. Pagka nagpalit ng tubig, talagang stress na stress yung crayfish namin kasi dati ganun kami magpalit. Nililinis namin lahat. So ginawa namin technique ngayon, kalahati lang ang tatanggalin namin. Kuwari ganyan kalalim yung tubig, kalahati yan tatanggalin, tapos papalitan namin ng kalahati na malinis na tubig. So hindi kami gumagamit ng gripo. Sa poso or jetmatic lang ang gamit namin para iwas manibago yung crayfish, baka mamatay. So maglagay tayong pagkain, pakita ko sa inyo. So 6 naman yung crayfish dito, kaya medyo marami. Saka mga adult na yan ano, mabilis lang nilang ubusin yan. So abang tayo ng mga ilang segundo para makita nyo kung ano na yung mga itsura. So marami rin tayo naghunos dito, ayan, tulad nyo no. Ay, lumalabas na ibo. Ay, mga nasa nasa bahay. Ayun o. So ganyan lang yung technique na ginagawa namin ano. Yung mga mahihilig na mag-alaga ng katulad ng mga ganyan, mga pet. So pwede rin natin pangkain yan ano, hindi lang pang pet. Meron kami dito 2 trayo, bali 6 na piraso to, 4 na babae, 2 lalaki. Ayan, lalaki yung lumalabas na yan. So bibigyan ko kayo ng ng konting kaalaman sa crayfish. Kung napapansin nyo yung ayan. Yung pangsipit niya na yan. Ayan, may pula sa gilid. Lahat ng may pula na yun, lalaki. Pero pagka pangsipit wala. Tulad niya, walang pula. Ayan yung pula na yan. Ayan, yung nakikita nyo na yan. Ito. Tuturo ko. Ayan. Ayan, madilim. Ayan. Pagka wala nun, puro babae yun. So kung sakaling bibili kayo, mas mainam, mas bili nyo, puro babae. Para kung sakaling mag-breed kayo, mas mabilis lang. So ayun, nakita nyo yung babae, walang pula sa gilid. Kaso yung iba kasi nagbebenta,
magagaling na. Kasi pagka babae lang binenta nila, hindi na sila mabibilan ng lalaki. So kami kasi dalawang lalaki na yung binili namin para siguradong may magpe-fertile or may madadaling mag-iitlog kami na crayfish kasi bata pa yung isang lalaki nga namin, kaya dalawang trayo, yung isang lalaki adult yung nabili namin. Kaya para ma-sure na mapag-itlog natin yung mga babaeng crayfish nga natin dito. So ayan o, gaganda, lalaki. Tapos isa pang tips ko kung sakaling balak nyo mag-alaga or open area kayo, kasi hindi may iwasan na bahayan ng lamok yan. So tulad na to. Ito kasi lagi namin tinatakpan to, maliliit kasi to. Medyo mainit dito sa lugar, kaya tinatakpan namin. Pero pagka ganito yung aalagaan nyo, kailangan nyo na isda. Ayan, tulad nyan. Kasi hindi kayang hulihin ng crayfish nga natin yung mga isdang, yung mga lamok or yung mga kiti-kiti na may iwan dyan. Kaya kailangan maglagay kayo ng isda. Kasi hindi naman tayo magpapalit ng uubusin talaga natin yung halos lahat yung tubig, ano. So ang palit natin kalakalahati lang. So yan lang, lalaki oh. Kitang-kita nyo naman guys, oh. Nasa 4 to 5 inches na yan. Yung iba dyan 5 inches na mahigit. So yan, libangan lang to. Napakatipid yan. Kung nakita nyo yung pinakain ko, 6 na yung kakain doon. Ganyan lang karami. Tapos minsan kasi pagka dahon-dahon ang nilagay natin, medyo mas mabilis bumaho yung tubig. Dati kasi puro dahon lang pinapakain namin, sobrang tipid niyan. Kahit anong dahon, kakainin nila basta lumulubog sa tubig. Ayan yung isda natin. So lalagay natin yung oxygen. So first time lang namin na magpapisa. Ayan. Oh, bilis lumaki oh. Yung mga nakaraang video ko, kaliliit pa niyan. Ayan oh. Oh. Meron pang meron ng nagmold to. Ayan oh. Ito siguro yung nagmold tayo. Puting-puti eh. Halatang halata pagka nagmold yung crayfish yan. Talagang halos parang wala silang balat, wala kang makikita yan. Bilis nagsilaki. Iba nagtatago eh.